ng pagbuhos ng malalakas na ulan, bunsod ng habagat at mga bagyo nitong nakaraang linggo. Ang pagngalit din ng Busuanga River sa barangay Manuot sa Rizal, Occidental Mindoro. Dahil wala silang malapit na tulay, ang tanging paraan para mabilis na makatawid ang mga residente nang hindi sila maanod sa ilog, sumakay sa isang nasirang tram line. Napakalakas ng loob ni Kuya para lang makauwi sa kanyang pamilya. Ang pasahero uupo sa isang parang duyan. At saka mano-manong hihilain ng mga nasa magkabilang dulo ng tramline ang nakakonekta ritong lubid para ito'y umandar. 2 tao doon sa kabila, 2 tao rin dito maghila. 2 minuto lang ang biyahe, pero talaga namang buwis buhay. Isang maling galaw lang kasi pwedeng mahulog ang sakay nito sa rumaragasang ilog. Yung nagbayad, Ang singil ni Ricky sa bawat pasahero, 20 pesos. sa isang araw ay nakita kami ng 400 din ang bawat isa sa amin. Minsan, pag walang pambayad, napabayaan ko na lang kaysa maglangoy sila dyan, malulunod pa sila. Ang pinakamalapit daw kasing tulay na maaring tawirin ng mas ligtas ng mga residente, 2 oras pa ang layo. Doon dumadaan sa Gene Pool Farm kasi doon lang ang merong konkretong tulay. Malaking tipid sa oras, malaking tipid sa pagod. Kapag tumataas ang tubig sa Busuanga River, bunsod ng ulan, tanging ang tramline lang na ito ang inaasahan ng lider ng katutubong buhid mangyan na si Aibong para makapunta sa bayan at bumili ng asin. Itong area po namin talaga nakakulong kami sa ilog. Pagkapwesto ni Aibong, maingat at marahang hinila ang lubid. Pasakit pa sa kamay, lalo pang mabigat ang karga. Hanggang sa ligtas na siyang nakatawid. Ay, maraming salamat at nakatawid. Mahirap po talaga pag ganito tag-ulan, lalo na po kung may mga sakit sa amin. Gatiis na lang po kami. Kalbaryo rin para kay Agbo ang pagtawid dito. May bukol kasi siya sa kaliwang bahagi ng kanyang likod. Nakuba po ako. Nung bata pa po ako. Nagakit po ako ng puno tapos nalaglag. Pero parang balewala sa kanya ang sakit nung nalaman niya na sa kabilang isla may paayuda. Kaya buwis buhay siyang nagpalambitin. Natatakot po akong mahulog. Kasi pag mahulog ako, baka malunod po. Pero pagdating niya sa barangay, wala naman daw ang kanyang pangalan sa mga bibigyan ng ayuda. Mabuti na lang at pinakonsweluhan pa rin siya ng 15 kilong bigas. Ang laking tulong na po. Maabot po ng 5 araw. Minsan lang po kami kumakain ng bigas. Kasi pag tagulan po, hindi na po kami makalabas. Kasi mataas po yung ilog. Kaya hindi po kami nakatawid. Nagugutom po kami. Taong 2011 nung ipinatayo ang tramline sa barangay Manuot. Para raw talaga ito sa mga produkto ng mga katutubo. For agricultural purposes siya. Cage lang po talaga siya. Ang capacity po nun ay 500 kilos lang po. Ang haba po nito ay nasa 780 meters po. Nagkaroon lang po ng rechanneling nung ilog. Dahil na rechannel po, natumba po yung isang poste. So simula po nun, nag-stop na po yung operation kasi hindi na po siya ma-mechanize. 2 to 3 years lang siya nagamit. Para naman mabigyan sila ng trabaho,
ginawa ng paraan ng barangay para mapakinabangan yung mga existing cable na nandoon sa Trab 9. Sa local government unit, syempre masasabi ko may pagkukulang din talaga kami. Kasi hindi sasapat yung pondo ng aming lokal na pamahalaan para sa ganong kalaking proyekto. Naiiyak ako dahil ilang dekada nang nagkaraan, hindi pa rin natutugunan ng mga kahilingan ng mga tao. 3 hanggang 4 na oras naman mula rito ang bayan naman ng Bungabong sa Oriental Mindoro, kung saan sa tulay din umaasa ang mga guro, estudyante at mga residente para makatawid. Pero dahil sa lakas ng ulan, ang kanilang hanging bridge bumigay. Pero dahil ito lang ang tanging daan patungo sa eskwelahan, wala silang nagawa kundi kumapit na lang ng mahigpit sa mga kinakalawang na kabilya habang binabaybay pa rin ang sirang tulay. Isang maling hakbang lang, pwede silang anurin ng rumaragasang ilog. Ang lalaking ang ito, meron pang karga-kargang sanggol. Alas 4:30 ng hapon ang uwian noon ng mga estudyante ng Naswak Hatubuan Bangon Elementary School. Pero ang mga tumawid na teacher hindi na makabalik sa kabilang bahagi ng isla. Muli kasing lumakas ang agos ng ilog dahil sa sama ng panahon. Ay, ang buhay namin sa kabundukan. Kaya ang guro at misis ni Rudiven na si Angie sa eskwelahan muna nagpalipas ng gabi. Aalala syempre, pero sabi ko nga, huwag kang tatawid hanggat wala ako doon. Kasamang nanatili ni Angie sa eskwelahan ang school head na si Russell. Hindi na kami makatawid kasi lalo lang lumalim yung tubig doon. Actually, ma'am, weekly naman ang uwian ng mga guro namin. Pag masama din pong panahon, nag-iisin na rin po ako dito. Ngayon, nagkataon lang na sama-sama kami dito kasi nga po, gano'n na nangyari po sa tulay. Ayan, ito na po ang sitwasyon namin dito sa aming tulay. Sila Winay, kamakailan lang, nag-post ng panawagan online. Sira na ang aming tulay. Sana ang ating pamahalaan din nila kami. Nagsilig kami na magkaroon ng magandang tulay para lang makapag-aral ang aming mga anak at makapagtawid ang aming mga guro. Tapos ang mga pamayanan makakatawid din upang makuha ng pagkain. Nung nabalitaan ito ng MDRRMO, agad silang nagkasa ng rescue operation. Maaraw na noon, pero ang ilog nananatiling mapanghamon. Hindi ko muna i-rescue rescuers natin kasi nakita naman ninyo yung daan. Malambot to. Bakit mag-collapse itong natatanging daan lang natin? Dahil hindi na makadaan ang 4x4 na service ng mga rescuer, sumakay sila sa motor. Matapos ang halos 1 oras na biyahe, narating nila ang tulay sa Sitio Balite. Dito naabutan ng aming team ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection na nagkakabit ng lubid sa tulay. Ito na raw ang kakapitan ng mga guro sa kanilang pagtawid. Bawal na pong tawiran yung natitirang bridge kasi ang natira na lang po as in yung bakal na ginamit nila bilang support. Yung kanilang pong flooring is kawayan na nababad na sa tubig, pwede na po itong mag-collapse. Mayroon din ibang daanan, kaya lang malayo. Hindi makarating isang araw doon sa aming paaralan. Samantala, nang kumalma-kalma na ang lagay ng ilog, isa-isa nang tumawid ang rescuers. Mula sa kabilang bahagi ng ilog, kalahating oras pa ang kanilang binuno bago narating ang eskwelahan. What is soap? Nung araw na yon, may pasok na ulit ang mga estudyante. Nakilala ng aming team doon ang teacher na si Hilda, na kamakailan lang daw dito na destino. Onion, very good. Yun po talaga ang aming tungkulin eh.
bilang guro maturuan ang mga bata kahit man po ito ay nakakaduluduluhan o kalibliban ng lugar. Kung ang mga kapwa niya guro nagpalipas ng gabi sa eskwelahan, si Hilda mas pinili raw na umuwi sa kabila ng masamang panahon. Kasi po wala pa ako sariling bahay dito. Halos malayo po talaga. Panangga niya sa masamang panahon ang kanyang kapote at helmet. Nakaready na po talaga ako. Para pagdating ko po sa kabilang tulay, ay sasakay na lang po ako sa motor. Pagsapit ng uwian, ang sumalubong kay Hilda ang kanyang mister na si Felix. Ito po yung aking asawa. Sinundo na po niya ako dahil hapon na po. Araw-araw ko po siyang ihahatid sundo. Dahil nga po, kailangan din po naming bumaba dito dahil marami rin po nga kami ginagabay ang mga bata. Hindi na nag-iisang umuwi si Teacher Hilda. Mag-holiday na rin po bukas kaya kami po ay maaga ng bababa. Kasama na kasi niya ang mga nag-stay-in na guro na sa araw na ito, susubukan muling tumawid ng ilog. Ang mga teacher, sinuotan ng life vest at helmet at saka isa-isang tinalian ng mga rescuer sa bewang. Ang taling yon nakakabit naman sa lubid na ikinabit ng BFP. Ito po yung magsuserve as lifeline nyo po para hindi po kayo dumiretso sa tubig. Kinakabahan kayo, ma'am? Masyado. Pero medyo... Pag po kayo kakapit sa dilaw na tali ha, hindi po kayo kakapit sa bakal. Pero ang ilog tila lalong tumaas nung hapong yon. Kaya ang mga kawayang tapakan hinahampas na ng malakas na agos ng tubig. Bawat guro, inaalalayan ng mga rescuer sa pagtawid habang nakakapit sa kabilya. At maingat na humahakbang sa mga kawayan. Hanggang sa sina Hilda, ligtas nang nakatawid. Habang ako ay tumatawid po kanina ay safe naman po dahil meron po namang umaalalay sa amin pagtawid ng tulay. Ayon sa mga otoridad, 15 mga teacher lahat ang kanilang na-rescue. Sumakay sila Hilda ng motor pauwi. Gabi na nung nakarating sila ng kanyang mister na si Felix sa kanilang bahay. Kung may pagkakataon po sana, kahit po sana hazard, hindi na po mabawasan yung kanyang kikitain, may panggasolina na lang po kami araw-araw. Ipinakita rin ni Teacher Hilda ang sako-sakong mga damit at sapatos na balak niyang ibigay sa mga estudyante niyang mangyan. Jacket dahil ngayon po ay tag-ulan na, so i-donate ko na lang po nga ito. Iniintay ko lang po na maging maayos ang aming daan para madala ko na rin po papunta sa aming eskwelahan. Kinikilala ng DepEd na hindi ito dapat maging normal o katanggap-tanggap na sitwasyon. Dapat walang guro ang nanganganib ang buhay araw-araw para lamang makapagturo. Natatanggap na ng ating mga guro ang Special Hardship Allowance o SHA katumbas ng 25% ng monthly salary based sa Hardship Index. Kukumpirmahin pa rin namin sa SDO Oriental Mindoro kung nakukuha na ni Teacher Hilda Fran. Kung sakaling kulang o kailangang i-adjust ang kanilang natatanggap dahil sa lumalalang sitwasyon ng access route, handa kaming i-review ito. Ayon sa DPWH, may plano na raw na gawing bakal ang tulay na nagdurugtong sa Sitio Balite at Sitio Naswa. At ang budget na inilaan daw para rito, 18 million pesos. Ang nakasulat sa nakabalandrang tarpaulin ng DPWH, August 5 pa dapat na simula ng proyekto. Nagtungo ang aming team sa opisina ng kontratista, ang MG Dragon Construction Services. Ayon sa kanila, sinimulan naman na raw nila itong gawin. So nakakuha ako ng 35% of the steel components noon. Bakit dito sa pinamalayan ko cutting
cutting and fabrication. Kasi doon sa area doon, wala pa kaming barracks para gawin doon at saka walang mahina ang kuryente. Sinisimula na po natin. Ang pagkakaalam ko, ang kabuuan po ng bridge ay 216 linear meters. Ang nakuha lang po natin, phase 1. Hindi po tayo delayed. Ngayong 2027, nakapropose na rin po siya para yung second phase natin ay maisunod natin. Matatapos po tayo ng probably first semester of 2028 or pwede ring end of 2027. Okay lang naman po sa amin. At least may plano na po. Nalaman po namin na itutuloy na po yung tulay. Maraming salamat kayong aming mga estudyante at mga guro na hindi kayo sumusuko patuloy ng ating pag-aaral upang sa ganon makamit natin ang ating kinabukasan. Bilyones ang pondong inilaan para sa flood control at iba pang infrastruktura para sana mas ligtas ang bawat biyahe at pagtawid natin. Pero hanggat may pinaghihinalaang ghost projects o guni-guni at kupit o kickback, lubid at kinakalawang na kable pa rin ang kinakapitan ng mga nangangailangan. Ay, ang buhay namin sa kabundukan. Ang pondo ng bayan dapat ginagawang tulay, hindi daan patungo sa bulsa ng mga tiwali.